Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Tita Jen. Ay, ito po naman si Oliver Kainan. Saray, naka-AIDS Oh, t-shirt. of course. Diba? Yes. At ito naman po si Papa O, as in Odiesan, naka-Ideal Vision. Yes. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ba't may pa-polo pa dito? May crispy naman. Oo, ginawa eh. Hindi, kasi nga kinilayan na naman niya ginawa na nga ni Chester, ano yan ng Skin Art Manila. Ano itong kilay? Kilay mo oh. Kasi gusto ko medyo May pinipeg daw kasi siya. trial lang. Kasi ang gaganda ng mga kilay niyo. Diba? Parang- Chester nga yan kay Skin Art Manila yan, ano. Sino bang hinahabol mo dyan sa look na yan, Tito? Claudine Barreto. Pala Ganyan ba kilay ni Claudine? Nung ang TV days. Grabe. Nung ang TV, oo Parang nga. iba naman. Oh, anyway, naku, tuloy-tuloy po tayo, no? Hindi naman natin binabastos si Oliver, no? Ay, hindi. Nagko-comment lang naman tayo. Oo. Kasi baka sabihin ng iba binabastos natin siya. Okay lang, mabastusin ba? Hindi nga, kasi tayo baklaan lang. Ito kasi yung misogynistic comment Ayun nga. na nanggaling sa isang congressman na si Bong Suntay, nakadistrito pa naman natin. Ayun nga. Ba't naman ganon? So sa mga hindi nakakalam, and I'm sure alam niyo na yan dahil kumalat na yan, hindi ba? Sa lower house hearing, ano bang nasabi ni Congressman Bong Suntay? Ay, ito na yung nasusulat. Basa. Ay, ba? Sinabi niya yan. Basa. Ay, teka lang. Pumayat ka lang ng Ay! konti. Oh. Teka lang. Konti 5 kilo nang nabawas. Yes, nabawasan naman ako ng 1 kilo. Dahil si Envy's Ultra Slim. Yes. So, 2 weeks, total 5 kilos na yun naman. Bilang talagang sakalam. Mabilisan mo. Yes. Ano ba sinabi niya? Minsan, Oh. ang sabi niya sa akin, sandali na lang. Ay, sandali Gary B niya. Ganta! Kasama kasi nagkawa si Tito Gary. Ano nga? Nakakaloka kayo. Ano ba? Ano ba sinabi? Minsan pa, Oh. yakapin mo ako. Ay, na- Joey na huling Albert sandali. yan! Minsan pa, yakapin mo ako ng mahigpit kahit na sandali. Joey Ayala yan eh. Ako na magbasa. Ay, ang taray, nagbabasa na din si Tito. Lakas mo ha. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ariel Rivera yan! Ay, grabe. Ano ba yan? Basasin Ay, ko. Gulo-gulo nyo. Ito lang yan, oh. Ah. Minsan, Ah. may kiliti ako dyan. Wag dyan yun. Wag Ay, dyan. wag dyan yun. Wag dyan, may kiliti ako dyan. Ako, ikaw na nga. Basahin mo na lang. Kasi mo na matino, nahahawakan Eto na, sabi niya. Minsan, nasa Shangri-La ako. Oh. Nakita ko si Ann Curtis. Oh. Ang ganda-ganda pala niya. Oh. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Oh. At na-imagine ko na lang kung ano ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hanggang imagination lang yun. So yun nga pinaaalis sa record ni Representative Zamora dahil medyo hindi yata magandang ano yun sa babae. Pero di ba pinagtanggol ni Bong Suntay din yung kanyang sinabi na yan na wala naman daw mali siya yun. Ang nakakaloka, kaya nagkaroon ng mali siya yan, Congressman Bong Suntay. Dahil sinabi mo, yung desire mo, Yung nag-iinit. yung nagiinit ka. Kung walang mali siya sa'yo yan, di ba? Parang kung bakla ka na nagsabi niyan, aba, pwede naming maintindihan. Kaya lang barako ka eh. Di ba? Pero siyempre, kahit pag barako ka naman, ang inaasahan sa'yo ng mga tao, bilang ikaw naman ay isang congressman at pinagpipitaganan, hindi pa. Yun ang inaasahan sa'yo, yung irirespeto mo yung babae. Ngayon, kung pinaninindigan mo na walang pambabastos yun at imagination mo lang yun, na hindi ka dapat na-demanda dahil wala namang nadedemanda sa imagination, hindi ka naman naging congressman para magbigay ka ng mga imagination. Dapat mga facts, mga detalye,
mga ipinaglalaban diyan sa Kongreso, ang dapat nilang marinig mula sa'yo. Eh, may sinabi din siya dyan, Haya, dun Ano sa isang sabi? interview niya. Doon kay Ed Linggaw. Sabi niya, I don't see anything immoral. Oh. I don't see anything illegal in those statements. In fact, there was nothing even sexual dun sa statement na yun. Ay, palaka mamaloy. Ay! Ayan o, nakapasok na naman Grabe, dito. ikaw nakapansin. Gaga nasa Congress yung palaka. Ay! Tapos, I think si Ann Curtis daw, should take it as a compliment. Ayun. Kaya tuloy napakomment naman dyan si Bianca ano Gonzalez. sabi ni Bianca Gonzalez? Inpal, di ba? Oo. Sabi ni Bianca sa post niya, the fact that there is no remorse, no clue as to why what he said was offensive and inappropriate, and even commented in an interview that she should take that remark as a compliment is what makes this disgusting comment even more disgusting. Oo. Oh. Meron pa iba nag-comment. Ay, si Karen Davila. Ito yung sa TV Patrol. Sabi niya, ngayon po ay Women's Month. Yung sinasabi ni Kong Suntay, marami ang hindi conscious at aware sa misogynistic comments, di ba? Yung nakakainsulto sa babae, walang respeto. Dapat hindi na nating tanggapin na biro-biro lang. Hindi okay yun. Sa katandaan po ng mga kongresista, binabayaran kayo ng taong bayan. Hindi kayo nandyan para magpa-cute. Wala kaming pakialam sa init ng kalooban nyo. Do your job. Tama naman si Karen. Ay, yung kapatid ni Ann nag-comment din na sa post niya. Sino ito? Si Jasmine Curtis Smith. Ano sabi? Sabi niya, respectfully, Bong Suntay, what on earth? Bakit ganun ang thinking? Happy National Women's Month. Yung init ng ulo at dugo ko, ang hirap matulog, ha? Sabi niyang ganun. Meron pa ba iba nag-comment? Ay, si Nadine Lustre na meron din post. Ano sabi niya? Nakakainit talaga. Nakakainit ng ulo at ng dugo ang mga taong walang habas na ipinangangalandakan ang kabastusan sa mga kababaihan. Sabi nga ni Bianca, walang remorse. Mahirap ba talaga mag-sorry? Paano ka magsasorry te? Feeling niya wala nang mali sa ginawa niya. Kaya nga, kung hindi mo naman sinasadya at iba yung intention mo sa interpretasyon ng mga tao, edi mag-sorry ka din. Lalo na at babae yung naging subject natin. Tapos yun nga, meron pa nagsasabi na dalawa pa naman yung anak mong babae. What if sila mismo, sinasabi ni Bong Suntay na hindi naman daw niya sinesexualize yung pagkakasabi niya doon. What if ganun din ang marinig ng mga anak mong babae? Hoy, ang ganda naman ng anak ni Bong Suntay. Alam mo, may pagnanasa ko dyan. Parang nagiinit yung katawan ko eh. Tapos gaganunin mo. Ano siya sabi mo sa anak ko? Hindi po, nag-i-imagine lang po ako. So okay sa'yo yun. Diba? Dapat marami tayong dapat na kinoconsider. Marami tayong isinasaalang-alang bago tayo magbitaw. Lalo na, ang taas ang katungkulan mo. Kung yan paninindigan mo, wala rin naman kami magagawa. Yeah. Kung pinaninindigan mo, hindi naman immoral ang pagkakasabi mo at maayos naman at wala kang masamang meaning, mali siya doon sa sinabi mo, sige, panindigan mo. Kaya tuloy, yung iba, sinasabi nila, bakit tahimik ang DDS? Bakit walang sinasabi dyan? Wala ba kayong anak na babae? Ganyan-ganyan. Bakit daw yung mga personalidad na DDS, deadma lang daw dito. Tapos si Noel Duterte pa. Ayan, sabi ni Noel Duterte, what Suntay said perfectly describes the male DDS, filled with fantasies of violence against women. It's just like Digong's RAPE joke about the Australian nun, yung madre na Australiana. They find that kind of thing funny, and when you point out why it's wrong, they'll tell you you're overreacting. See? Yung lahat tuloy ng DDS. Diba? Nadadamay dahil lang sa isang DDS. Dapat, kung gusto natin na maging DDS din yung iba, na gusto natin i-convert sa pagiging DDS, dapat, diba, umasta tayo ng maayos. Diba? Huwag ganon yung mga opinion, mga comment tungkol sa kababaihan, diba? Para mahikayat natin, hindi masama at hindi mo pagsisisihan maging DDS. Wala ka na nasabi mo, Maloy. Hindi, yung pinaka-tinitingnan ko dito na yung comment ni Bianca na may mga komento tayo na inappropriate para dun sa mga
punto de vista ang pinag-uusapan, number one. At saka dun sa mga komento natin, lalo na napakainit na issue ng misogyny, di ba? Oo. Na ilang beses na maraming nasasangkot dun sa issue na yan dahil nga, minsan, hindi respectful yung nagiging komento about women. Diba? Oo. At saka yung irony of it all, ngayon pang National Women's Month, Oo, nangyari to. nangyari, oo. Tsaka Oo. actually, hindi naman kasi babae yan. Hindi Oo. lahat ng tao dapat nire-respeto. Yes. Lalo na, at una, wala nang ginagawang masama sa'yo. Binanggit mo na nga, ginawa mo na nga sample Mm-mm. ng iyong kuro-kuro. Mm-mm. Napasama pa yung sa mga salita mo, yung ginamit mong personalidad. Kung gagamit tayo ng personalidad, hindi na nga tayo nagpaalam na gagamitin natin siya. Hindi gamitin natin sa maayos, lalo na at wala namang ginagawang masama sa'yo. Pinag-init lang ni Ann yung katawan niya. Yung ano ka ba? Imagination nga lang yun. Tinan mo yan, no? Ginagamit niya opinion mo tungkol dyan, di ba? Magmamarka yan sa isip at puso ng maraming netizen. Kapag may nangyari o pag may na-issue o nasangkot sa issue si Bong Suntay, asahan na natin, kakambal niyan yung resibo. Gagawin nilang resibo yan. Balik din naman sa kanya yan. So, it will reflect on him. At makikita niya kung ano yung naging... Repercussion. Oo, kanyang ginawa. Oo. Pero pwede naman na magandahan ka pero wala namang init na naramdaman, di ba? Kung na-appreciate mo lang yung beauty. Oo. Kaya lang sinabi niya kasi desire. Ano ba yung desire sa Tagalog? Init sa magdamag. Pagnanasa. Yung nag-init yung katawan mo. Bakit nag-init ang katawan mo nung nakita mo si Ann Curtis? Kung nag-init ang ulo mo, pwede kang, ang ibig sabihin nun, nung makita mo si Ann Curtis, nagalit ka kasi nag-init yung ulo mo. Paano kung sa babae ang nag-init? Baka yun ang ibig niya sabihin sa una niya sinabi. Alam mo naman ngayon, Diyos ko, kahit nagbago ka na, ibabalik at ibabalik ng mga tao yung resibo. Sana magkaroon ng character development. Si Bong Suntay, lalo na at congressman siya. Kasi pag tatakbo siya sa 2028, riresibuhan siya, yan na, yan ba iboboto nyo? Walang respeto sa babae. Baka gumanon yung mga netizen. Paano? Di ba balik na naman yung rason niya na hindi naman mali ang ginawa niya. At saka siguro isang rason na tumaalma din lalo yung mga kababayan bukod dun sa na-offend sila is ang gusto nila, huwag nating inormalize yung mga ganyang klaseng joke, kung joke man yan. Oo. Huwag nating inormalize yung mga ganyang klaseng comments, di ba? At inormalize natin na kapag feeling mo naka-offend ka ng marami at marami ang na-hurt doon sa sinabi mo, hindi naman sila pinatutungkulan mo, kundi meron lang silang empathy doon sa nagamit mong personalidad. Mag-apologize ka. Mag-apologize? Ang hirap ba nun? Mag-apologize lang, Diyos ko. Feeling niya nga kasi, walang mali siya yun. Tsaka imagination niya nga lang. Tinan mo, balik ka na yung balik dyan, di ba? Nakakaloka. Minsan, iisipin mo, malaking tulong din itong ginawa ni Bong Suntay na revelasyon tungkol sa kanyang mga sinabi. Maraming nag-react at ito'y magsisilbing aral sa mga ibang politiko. Hindi porke politiko kayo, lahat ng karapatan nasa inyo. Mag-iingat na sila. Oo. At saka naipapurihan din natin yung mga kababaihang nanindigan sa kanilang Oo. mga komento. Correct. Di ba? Dahil Correct. syempre, alam nila na pwede din silang mabash. Pero naging matapang sila na dun sa kanilang komento tungkol dun sa issue. Di ba? Eto na nga, Nay, nagpost na din ng kani-kanilang mga saloobin ng iba pang mga artista tungkol sa statement ni Congressman Bong Suntay. Sabi ni Angel Locsin, "Naknang tokwa, san ba yung pamalo?" Sabi naman ni Ivana Alawi, "Position comes with responsibility. Lala mo." At si Bella Padilla naman, "Hindi nga naman siguro pwedeng kasuhan yung imagination. Pero pwede nating tandaan tong video na to for future reference." Meron ding additional post si Nadine at sinabi niya, "May mga nakangiti at natatawa pa. Kadiri." Pati nga ang Palace Press Officer Undersecretary na si Miss Claire Castro ay nagsabi sa kanyang closing statement sa PCO briefing ngayong buwan ng mga kababaihan. At sabi niya, "Kababaihan, hindi dapat ginagawang paksa ng malaswa na pananalita. Let us end the culture of objectifying women. Ang kababaihan ay ginagabayan, inaangat, ginagalang at hindi ginagawang paksa ng malaswang pagpapantasya na ipinagmamalaki pa sa publiko. Hindi kami babae lang. Babae
babae kami. Naglabas na nga rin ng kanilang statements ang iba't ibang mga organisasyon patungkol sa naging pahayag ni Congressman Bong Suntay, gaya ng aktor, the League of Filipino Actors, ang DGPI o ang Directors Guild of the Philippines Incorporated, ang Philippine Commission on Women, pati ng Quezon City Council at ang pinuno ng lungsod na si Mayor Joy Belmonte. Wala pang opisyal na pahayag ang It's Showtime. Sa episode nga ng It's Showtime noong March 3 ay nagpasaring naman si Karil at sinabi niya, "Do not forget, bawal bastos law." At ito na nga naglabas na ang Viva Artists Agency ng statement tungkol sa issue. Sabi nila, "First, we thank the fans, fellow artists, and all netizens who have shared messages of support for Anne. It was inappropriate to use her good name just to drive a point that does not involve her as a private citizen or as a public personality. Regardless of the intent, purpose, or motivation, we denounce the repulsive comments that mentioned Anne. Such statements have no place in any forum, normalizes misogyny, and serves to undo decades of progress in the empowerment of women everywhere. It is unfortunate that even in this day and age, there is still a need for this reminder. We urge everyone, especially our honorable public officials, to be more respectful and cognizant of their actions." Samantala, humingi na ng public apology si Kong Bong Suntay. Iginiit niyang walang mali siya yon, Mamaloy. Pero kung na-offend man daw itong si Ann Curtis at ang iba pang naapektuhan, abay humingi siya ng sorry. Pero sa panayam ng Billionaire.com ay ginastify pa rin ni Bong Suntay na wala talagang mali siya yung pag-i-imagine niya kay Ann habang nagiinit ang katawan niya. Katunayan, natawa nga raw ang misis niya at yung isang kapatid niya ay tinanong pa siya kung bakit niya nasabi yon. At yung ibang friends naman daw niya, tinawag pa siyang idol. So, iba-iba raw talaga ang take ng ibang tao sa sinabi niya. Pero kayo, mga ka-update, ano take nyo dito? Na-take nyo ba? O hindi nyo ma-take? Hindi tuloy na pag-usapan yung kung bakit pinagtatatanggal ni Andre Brillantes yung kanyang mga photos, mga posts niya sa Instagram. Oo, at pati profile pic wala siya. Oo, pero minintain naman niya yung kanyang Instagram na meron pa rin siyang 14.6 million na followers. Bakit? Baka siguro nagdi-detox siya. Oo, baka ayaw niya muna. O baka in-archive niya muna. Diba? At babalik din siya. Hindi kaya baka gusto niya lang mapag-usapan siya? O, ayan na nga, pinag-uusapan na natin. Aray, ang sakit naman o ganyan. Pumayat ka kasi. Pwede bang sundot na lang? Mas less painful. Mas less painful. Pumayat ka kasi. Uy, dapat hindi si Bong Suntay, serious to. Medyo tumataba si Bong Suntay. Pa-envy siya, bongga. Ay, Kasi para lumiit yung niya, mukha niya. Baka sabihin, body shaming yan ah. Diyos ko, yung mga sarili nga natin dito sa silang natin na taba namin, kung ano yung mga comments yung mga nababasa namin. Ito, para rin sa kanya. Na pag lumiit ang mukha niya, mas lulutang yung kagwapuhan niya. Bago ba yung dati? Oo nga, dati gwapo talaga si Bong Suntay. Eh ngayon, Lumobo lang talaga yung mukha niya. So dapat magbalik alindog siya kesa yung alindog ni Ann Curtis ang kanyang ini-imagine. O anyway, naku, nakakaloka. Kung ano man ang rason ni Andre Brillantes sa kanyang pagpapahinga sa Instagram o sa SOCMED man yan, o sa lahat ng kanyang platforms, unawain natin. Ang importante, hindi niya totally tinanggal ang IG. Katulad dito, ginawang joke, yung kasal, para maging light-light lang, 'di ba? Para magaan lang ang gabi. ay maganda yung mga ganyan joke. Yung mga ganyan. Ano ba yung magandang joke na yun? Itong kasal ni Kim at Gerald. Ay, nagkabalikan na sila. Gaga, hindi si Kim Chu at Gerald Anderson. Si Kim Molina Molina at Gerald Napoles. Dahil nakakatawa yung kanilang Grand entrance. Oo. doon sa reception na ito. Yes. Kung saan ang unang Kim and Gerald. Ang lumabas ay si Kim at si Alden Richards. Yes. Yung sumunod naman, Kim at Gerald. Ang lumabas ay si Kim at Gerald Anderson. Tapos ang lumabas naman ang susunod, Kim at si Gerald. Ang ending, si Kim at Yensa. Ayun. Tapos yung final, ayun na.
Ang witty nun. Oo, ang ganda Oo. no. Ayun, mga ganun, hindi nakaka-offend kasi, Original. di ba, Oo. sa kasal naman, sa reception naman, di ba, na minsan may mga dance number pa, di ba? Yes. Yung lalapit lang sa bride, may pasayaw-sayaw pa, kung ano ng mga gimmick. Depende Yan, naman okay kasi lang talaga yan. yun na sa personality ng couple Oo, eh. oo, Eh oo. nagkataon na talagang mga komedyante itong mga kinasal. Kaya ang witty na naisip nila na gawing comedic yung kanilang grand entrance, di ba? Tsaka talagang noon pa ay sobra talagang nagmamahalan at si Kim at Yes. Gerald. Grabe. Oo, grabe rin ipaglaban ni Gerald si Kim at si Kim si Gerald. Yes. Oo, kaya sana maging forever na kayo. Yes, congratulations and best wishes! Ayan. Yes. Ito naman, baka ma-offend naman sila. Kasi binabalita natin yung 4 na aktor na merong video scandal. Lumabas naman yun talaga. Oo. Kaya ibinabalita Trending lang din sila. namin to, no? At tayo sinasabihan naman natin sila lagi na huwag padalos-dalos ang pagtanggap ng mga ganyan, ano? Yes. Lalo na patibong yan ng mga sindikato para lang magkapera, para kayo ay hututan. Oo, si Ron Angeles, Nico Natividad, Gil Cuerva, at si Aaron Villaflor, na ngayon ay wala pang mga pahayag tungkol sa nangyari. Si Ron lang ang sinabi niya, relax lang. Tapos may bago na naman. Ay, Oo, meron si Teddy Galvin, yung newcomer. Meron din ito. At dahil nga, siyempre, investigative journalism yung pinaiiran natin dito. yeah. Oh, Diba? really? Have you seen new clips lately? No, ini-imagine ko lang. Ay naman pala. Oh. Hindi, pero walang desire. Pero nag-init ang katawan mo, te. No comment. Ay! Pero in fairness, makinis yung bata. Ay! O, di pa ninira yun, ha? Oh. Sino yung Oh, isa? bakit ba? Diyos ko. Alam mo, iisa lang talaga yung babae na nila. Talagang sila ay nabiktima. Oo. Nakakaloka. Tinan mo yan, ha? O, 30 Galvin. Tapos ang balita pa, meron din daw lalabas. Si Nico Loco naman. Tapos meron pa. Soon available. Yung tatlong yan. Oo. Ayun nga, yung mga initials na lang muna. Baka sabihin, mahadera tayo. Si letter S, C. Si J-A. At saka si M-H. Ayan. Lalabas na rin daw yun soon. Parang Tapos naman yung... meron pa, madami pa. Ayan, nakakalo. Sorry hindi namin ito inaano kasi investigative journalism. Ay, nako. Basta, nakakaloka. Oo. Mag-iingat na, ayan, ha? Again, pa ulit-ulit ang ating bilin, ano? Mag-iingat kayo sa mga ganyan, lalo na pag alam ninyo na ang weird lang na yung babae pa nag-aaya, ang weird lang na yung babae pa magbibigay ng pera dahil gusto lang daw maka-experience ng artista na merong go-between sila na meron akong kaibigang babae willing to give, gusto lang maka-experience ng artista. Ganyan yung sinasabi. Yes, huwag kayong pasisilaw sa ganyan. Oo. Tapos, kung duda kayo sa babae talaga, kasi nga lahat ng lalaki, bukas ang ilaw. Nakakaloka. Dapat magtipid ng kuryente. Dahil mahal ang kuryente ngayon. Oo. Oo, Tama. baka magmahal pa lalo. Diyos ko, ha? Mag-iingat, ha? Nakakaloka ng taon. So yung 4 hindi nila alam na nabibidyohan sila. Hindi sila aware. Basta nabibighani lang yung mga netizen sa kargada nila. Oo. Ano raw talaga, promising. Hindi, nakita ko yun. Kasi syempre nakita ko yun sa investigative journalism na yung ginagawa natin. Ay, naku, nakakalo. Hindi namin tinatawanan to, ha? Yes. Hinahangaan nga sila eh. Ay. Oo. Bigla silang sumikat, ano? Ay, te, balita ko. Parang nag-away daw yung asawa niya at si Nico Natividad. Ayun nga rin ang nabalitaan. Dahil doon sa video. Oo. Kasi nga, nakipag L2L pa si Nico, kaya siyempre ayaw niyo na asawa. Ay, ang taray na investigate mo din yun, Tito. Siyempre nga, investigative journalism ang ginawa ko. Gaya-gaya. Gaya-gaya.
Sa mga library yan. O basta mag-iingat na. Yes. Kasi Diyos ko, kahit tumanda kayo, talaga nandyan eh. Parang naka-record na yan. Okay? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag ganyan kayong una-una mananotify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At nais natin magpasalamat kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa ating gorgeous na ngiti. Yes. Nail cocktails for our nail care. And of course, Ideal Vision for our eyewear. Thank you, Doc Yes. Jessica D. O nga pala, nakalimutan ko. Oh. Meron akong interview kay Glenda de la Cruz. Ay! Oo, Oh. yung may-ari ng Brilliant Skin. Oh. Kasi binabato siya ng intriga, ng issue, na bakit naging bilyonaryo siya agad-agad. Oo, so inililink siya kay Zaldico. Ay, oh. Oo. Sinagot niya ba yan? Ay, sinagot niya yan. Eto, kumusta na ang bilyonaryo? Naku, baka marami pong nagalit. Sinasabi nila na kaya ako nakaka-afford ng gantong lifestyle kasi money launderer na po ako. Talagang ano rin bumabardagol ka na rin, Glenda eh. Actually po, ilang taon na po yung paratang sa akin. Yung iba kasi nagtataka, paano naging bilyonaryo? Sabon lang naman daw ang negosyo. Medyo na-offend po ako kasi actually... ito Sabon po lang ba? supposedly, secret yon. Mm-mm. Pero dahil nga po na-trigger ako sa mga bashers, parang na-post ko po siya. Last year po, nasa ICU ako. Nag-aagaw buhay. And I almost gave up. Sabi ko, ayoko na po. Ayoko na po talaga. Ayan. Ay, ayun. Sa OGDS Inspires po yan. Yes. At syempre pa, naku, panonoorin niya ng mga nurses, mga caregivers natin dyan sa White House Care. Ay, oo. Yan ay naabangan nila eh. Yes, dahil nga yung mga nurses natin dyan ng mga NCLEX passers, gusto ni Miss Rose na madagdagan pa sila, kaya nag-hire pa rin sila ng mga NCLEX passers para magtrabaho sa New York, di ba, Oo, Nay? sa totoo lang, ayan mag-email kayo. Basta, naku, Diyos ko, ang dami na ho naging successful. Yes. At marami na ho naipasok itong OGDS Showbiz Update kay Maring Rose. At pag nagpupunta kami ng New York, lalo na sa May, nandiyan kami sa New York. Yes. Diyos ko, yung mga kababayan natin dyan, very, very grateful at thankful sa Oo. atin. Dahil dito nila nalaman, napanood na meron palang White House Cares Yes. na nagkikare sa kanilang mga caregivers at nurses. Yes. Oo, kaya mag-apply na kayo dyan. Okay? Oo, at syempre pa, ang Ultra Mega. Ay, ayun naman, di ba? Oo. Para sa mga murang bilihin, di ba? At Yeah. nakamura ka na, meron ka pang points para sa mga suki card mo, Oh, di ba? basta suki card, basta kasuki ka na ko, ang dami mong points. Kasi alam mo, nanganganak talaga ang points kasi namamakyaw ka ng mura. Correct. Oo, naku, i-try niya. Basta 39 branches sila nationwide. I-google nyo kung alin dyan ang pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Yes. Ha? At naku, ang dami mga promo package Ay, dyan. meron Oo. mura na, may promo packs pa. Oo, Alright. nakakaloka kung ano na nakasabit ng mga shampoo. Ay. Bumili ka ng gatas, may another kape. Ay, ang Yung ganon. taray. Oo, dyan. Ha? Kaya dyan na namimili mga sari-sari store. Yes. Oo, di ba, Oliver? At Yes. ikaw naman, Jex. At sa Tita Jags channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At pasalamatan ko lang ang ABC Pets, ang N-Transition PH at ang Bright Excel. Thank you po. Ayan. Ikaw naman, Oliver. Well, nagpasalamat po na ako sa Inspi Studio. Yes! Sa aking t-shirts. Natanggap ko na may kasama pang tote bag. Oh, Yes. taray. Pinasadya pa yan para sa'yo, Tito, ha? Oo nga eh. Thank you so much, Inspi Studios. Diba? At saka ang aking YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Yeah. Ayan. Ayun nga pala ang ating pagbate sa isa sa mga road managers ng OGD Productions. Yes. Si Ian Benaventura. Happy Yes! birthday, Ian! Happy birthday, Ian! Yes. At
syempre pa, si Nico Malaluan from Doha, Qatar na lagi nanonood. Alam mo ba? Yes. Mag-iingat kayo dyan. Syempre, apektado yung iba nating kababayan dyan, ano? Yung inaalala nila at inaalala rin sila ng mga mahal nila sa buhay na naririto. Oo, na natiten sila kasi hindi nila alam kung saan babagsak yung bomba. Oo, at sana matapos na yan. At alam mo, ginagawa nilang panghimasmas lang ng tensyon. Yung panonood sa OGDS Showbiz Acting. Nagdadasal po namin Yes. kayo. Oo. And we're praying for world peace. Oo, Yes. mag-ingat kayo dyan ha, mga kababayan nating OFW. Kayo ang bayani. Alam namin na kung gaano kayo katensyonado ngayon at ang inyong mga mahal sa buhay dito, ipinagdarasal po natin yan, ha? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sa ating every gising, It's a blessing! at ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Alam mo siya sa Bautista ng Juan Balete. Yan. Ako. Ay! Aray ko na! Alam ba ka siya ka na pumipindot? Kasi ang payat-payat mo na, promise. Diba? Yes. Oo, ayan. Siyempre, NB yan. NB Yan hindi imagination yan, Ah, ah. hindi Oo, imagination. hindi yan imagine. Pero hindi rin naman ako nagkakaroon ng desire sa iyo. Diba? Kasi, Ayan. Ayan. Baka may desire na yan, ay, basta amuyin mo.